I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarisayan. Welcome po dito sa Serbisyong Ramdam na Prisona Special namin ng Salamat PBBM. So ako po muli si Palerisa TV at ito po ang aking mga kasama. Magandang gabi mga kayayam. Kami po ay merong pre-SONA special ngayon, pinagmagatang Serbisyong Ramdam dahil sa July 28, 2025 magkakaroon na po ng SONA ating Pangulo. Ito po ay isang tulong namin sa ating mahal na Pangulo para naman maipahatid sa ating mga kababayan ang kanyang mga nagawa for the past 1 year. Oy, ayos yan ha. Ako naman po si Ka-Coffee. Magandang araw po sa inyo. 3 episode ito ha. Magsisimula po ngayong Biyernes, Sabado, Linggo, bago po yung SONA ng Presidente sa Lunes, alas 6 po ng hapon. Ngayong episode, maganda yung ating pag-uusapan, you know? Oo. Tungkol saan ba yan, partner? Ito tungkol po to sa agriculture at saka sa food security yan. Pero bago tayo magsimula, ipapaalam lang namin sa inyo na itong 3 episode namin, patikim to sa mga proyekto ni PBBM na maaari niyang banggitin sa SONA niya. So, papatikiman lang namin kayo ng mga magandang proyekto niya na talagang malaking pakinabang dito sa atin, lalong-lalo na rito sa food security at saka sa agriculture. Nako, wag natin patagalin kasi medyo mahaba-haba to. Sa BBM, maaaring hindi natin mabanggit lahat ng Oo. babanggitin ng Pangulo dahil sa limited lang ating time. Oo. Pero kami po kasi, nag-isip po kami ng mga proyekto na nangyari for the past 1 year na sa palagay namin, kailangan malaman, lalo na yung mga nasa laylayan, lalo na yung ating mga kababayan na hindi masyadong naaabot ng internet o ng TV. Ito yung pinaka naramdaman, kaya Serbisyong Ramdam. Correct, Oo, correct. okay. So, ito na nga yung rice processing facility muna tayo ha. Alam nyo ba mga ka-BBM na meron na tayong 151 centers completed nationwide. Ito yung rice processing facility na itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan yung mga magsasaka, doon na nila ipoproseso yung mga palay na kanilang mga naani para diretso na maging bigas at didiretso sa sako. Napuntahan natin yan Mismo pinuntahan natin yan sa Nueva Ecija. Bebase yan, Isa no? sa pinaka main purpose nitong mga rice processing centers na ito, yung pagpapababa sa production losses. Kasi usually, kasi kulang sa mga facilities, yung kinikwento natin noong isang araw na ibibilad mo sa kalsada, ito, using these facilities, dyan mo na ibibilad yung mga palay, so na-minimize mo yung losses. So tumataas yung gains at mas malaking kita yan para sa mga magsasaka. Bago ko tanongin si Palerista kung ano yung RPS o Rice Processing System, gusto ko lang banggitin na sa ngayon po ay meron nang nagawang 151 151, dami RPS ang gobyerno ng ating Pangulo. Tapos 19 po ang ongoing or matatapos within the year. At within the year din po masisimulan ang mahigit 50 or 50 na RPS. Marami pala yan, no? All over Yes, the Philippines all yan. over the Philippines to. Hindi lang yan sa Luzon. Hindi. Hindi lang. So Ganda Palerista, pala. ano bang nagagawa ng RPS? O yun na nga, Liwanag nga sa gaya akin. nung nababanggit natin sa mga vlog natin, unang-una kasi, yung magsasaka, syempre, mag-harvest siya ng palay. Kapag nag-harvest ng palay, hindi niya kailangan mag-upa ng tao para mag-ani ng palay. Meron silang harvester na pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pagka-harvest, hindi niya na kailangan ibilad pa yung palay niya doon sa kalsada. Dahil doon sa RPS meron ng dryer machine. Kung Malalaki. saan, ihuhulog na lang yung palay na inani at matutuyo. Kapag natuyo, diretso na yung palay doon sa rice miller, then gigilingin na at tapos diretso na sa sako. Then diretso na benta sa gobyerno. Yan po yung pinaka-purpose ng rice processing facility na ginawa ni PBBM na 151 na ang natapos sa buong Pilipinas. Ka-Coffee, bakit importante to? May kinalaman ba to sa losses ng mga magsasaka? Sobrang laking bagay nitong mga facilities na ito, itong machines na to. Kasi for the longest time, bumababa yung kita ng mga magsasaka sa kakulangan ng facilities na yan. Yung wastage kasi mataas. Pero using these facilities, nami-minimize niya yung wastage. Tama ba na 12 to 15% ang wastage ng mga magsasaka kapag Correct. hindi sila gumagamit ng ganitong Napakataas yan, facilities? di ba? So kung ma-reduce mo yan into 8 or 10%, malaking kita na yan. Halimbawa, may example na binibigay sa atin, kung 100 na sako yung inaani mo dyan, sa paggamit ng mga facilities na ito, posibleng umabot yan ng 107 sacks. Balita ko bago dumating itong RPS na to,
umaabot ng 30 billion pesos ang nasasayang sa mga magsasaka Biruin sa mo? drying alone. Oo. Biruin mo ha, Ay, biruin Eh mo. kasi tingnan mo naman, kapag may dumaan na sasakyan, magliliparan yung mga palay na yan. Di ba? Correct. Magliliparan. Tsaka malaking tipid talaga sa mga magsasaka itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam mo naman, doon sa amin sa may Cagayan, nagpapatanim kami, nagpapagapas kami. Kapag nagpaani ka, kapag nagpagapas ka, ang bayad mo per tao, 500. O kung kukuha ka ng 10 tao magagapas, di magkano yun? 5,000. Mm. O eh kung doon sa harvester na binigay ni PBBM, diesel na lang ang babayaran mo. At isa pa maganda dito Diba? sa mga harvesters na yan, mga Oo. farm machineries na yan and equipment, yung production cost per kilo na re-reduce into 2 pesos per kilo. So 'di ba? Kaya mahal ang presyo ng bigas noon ha. Mahal ang presyo kasi mataas yung production cost. Oo. Sa economics, pababain mo yung production cost, yung presyo ng produkto bababa rin. Oo. 2 pesos per kilo, malaking bagay yan Oo. para sa mga So magsasaka. in other words, kaya malaki ang losses ng mga magsasaka natin ay kulang sa pasilidad Correct. na Yes. ito ang ina-address Mm. ni Pangulong BBM sa kanyang proyekto na yan. Oh, Mm. diyan niya nabanggit na napabayaan nga nung nakaraan yung mga magsasaka Mm. na siya namang ini-spoil niya ngayon. Isipin mo, ilang harvester na ba na ibigay niya? May record ba tayo dyan? Kung di ako nagkakamali, mahigit 100 ng harvester na ipamigay sa buong Pilipinas. At, Mababa pa yun. Oo. Mababa pa yun. at yung mga truck na pinagkakargahan ng mga produkto nila, napakarami na niyan. Not to mention, kasi ito farmland, parte lang ito yung mga farm machineries na yan, tong equipment na yan. Isa lang yan sa moves ng gobyerno Oo. para mapataas yung production natin ng bigas. Ano pa? Adyan pa, mga irrigation system. Correct. 'Di ba? Yung pagtatanim ng di kalibre mga binhi. Mm. 'Di ba? Yung strategies kung kailan ka dapat magtatanim para magkakaroon ka ng second cropping, etc. Maraming mga strategies na ginagawa ng gobyerno. Isa lang itong mga machineries Maggamit na yan. ng abono. Correct. At Ah. dahil nga sa mga machineries na yan, at dahil sa mga RPS na yan, ang production cost, no, as far as labor is concerned, bababa ng 2 pesos per kilogram. See? Okay? Ang bagay. At sa mga magsasaka, ang equivalent ng 2 pesos per kilogram na savings na yan ay 9,000 pesos savings, no, per hectare. So ibig sabihin, per hectare na kanilang sinasaka ay tataas ang kanilang income ng 9,000 pesos. 9,000 Ah, pesos. yan. So mas Napakalaking maiinganyo bagay. na sila na magsaka. Totoo. 'Di ba? Kasi di Ah. ba natin pwedeng i-deny yan. Marami na medyo lumilihis na sa pagsasaka kasi maliit yung kinikita. Pero kung ganyan pala yung nakikita mo, malaking bagay pa yan para Oh, sa kanila. At hindi lang yan RPS ang proyekto ni PBBM ha. Huwag din natin kalimutan yung farm to market road na project ni PBBM. Kasi nga kung titingnan mo, inani mo yung palay mo, 'di ba? Inani mo. Kung yung pupuntahan mo naman doon sa pagbebentahan mo lubak-lubak, wala rin. 'Di ba? Lalo na yung mga gulay, prutas na madaling masira. Pechay. Oo, petchay. Oh. Kung yung mga pinagawa ni PBB na farm to market road, dire-diretso na. Isang mahabang kalsada yun na walang lubak. Kaya yung transportasyon ng mga pananim ng mga magsasaka natin, dire-diretso na. At saka meron din yung cold storage facility. Diba? Kabibem kasi yung napaka-importante nga yung sinasabi yung farm to market Mm. road. Kasi marami talagang magsasaka sa mga liblib na lugar. Oh, Mm, tama ka. Tama ka. Na napakahirap ibiyahe yung produkto. Napakahirap ibahe yung kanilang produkto dahil tawag dito, bako-bako yung lubak-lubak yung Mm, daan, Mm. tapos o kaya maputik or whatever, di ba? Mm. Kapag ganyan ang daan, konti yung mga transportation option na pupunta o kukuha ng iyong mga produkto. Oh. Pero kung maayos ang daan, no, madali na makakakuha ng mga transportation na equipment o yung mga nagdadala ng mga palay nila sa mga pagbebentahan. Oh. Tsaka sanga-sanga na rin siya no. Kung halimbawa walang sasakyan, syempre kakargahin ng tao yan. Babayaran mo yung tao, di ba? Mas mataas yung cost. Again, ipapatong na naman yan doon sa produktong binibenta. So tataas yung presyo ng bilihin. Okay. Di ba? Again, Kabit-kabit na yan. dahil sa farm to market roads na to, bababa na naman ang production Ah. cost ng mga magsasaka o yung gastos nila sa pagsasaka at tataas ang kanilang income. At bababa yung presyo ng produkto. Oh, yung cold storage din, huwag natin kalimutan. Napaka-importante niyan. Halimbawa, hindi mo pa maibiyahe yung produkto mo. Isa Diba? sa produkto na importante yan, alam mo yung onions or sibuyas. Okay. Oo. Kasi mabilis siyang nasisira. Mabulok. Oo. Kapag nabubulok, napipersa ang ating magsasaka na magbenta ng mura, Mura. para lang ma-dispatch yung kanilang mga ani. Mhm. With the cold storage, kahit ilang buwan na nasa cold storage yung kanilang sibuyas, hindi yan masisira. Oh, okay. And therefore, they can demand yung price na gusto nila sa mga Oo. traders. Which is napakaganda. Oh. Mga kabibim, diyan mo maiisip kung gaano kagaling talaga ang diskarte ng ating Pangulo.
no, at ang Department of Agriculture Mm. pagdating sa agrikultura natin ngayon, no, na isa sa dapat, no, mabanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Kung papansinin mo, yung pinaka-focus talaga nito, ma-reduce yung production wastage. Oo. Yung nasasayang. So pamamagitan nitong mga cold storage facilities na yan, nababawasan mo yung nasisirang produkto na napakalaking bagay para sa mga magsasaka. Hmm. Kasi di ba masira, may benta ka ng kamatis, di ba? 10 kilo yan. Yung 2 kilo dyan, masira lang. Malaking bagay na yan. Correct. Di ba? Ano king kawalan niya sa mga magsasaka? Sabi nga kapag nabulok, mahahawa pa yung iba. Di ba? Kapag Isa pa nabulok. Oo. Kaya Ngayon, mga GDS, mga bulok na yan. sisimula ka na. Kaya- Seryoso tayo. Seryoso ba? Kaya nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon Oo. nung mga nakaraan kung saan makikita nyo, tinatapon na lang yung Totoo. yung yan. kamatis, Totoo yan. Mm. carrots, o yung mga cabbage, di ba? Kasi Mm. wala nga cold storage. Correct. Okay? Mm. So, kawawa naman na magsasaka natin. Gagastos ka sa pagtatanim nitong mga produkto to, tapos masasayang lang. No? Correct. Anong kalalabasan? Iyak talaga. Diyan- No? Hindi mababayaran yung utang nila sa mga nagpapautang sa kanila, tapos Wala wala pang pa kita. silang Wala pang kita. kita, no? Para sa kanilang pamilya. Diyan, Kaya, genius si PBBM, yung cold storage na yan, yung sinabi mo na yan. Dahil nung nagkaroon ng cold storage, naiwasan na partner, ka-BBM yung sinasabi mo yan na nasisira ng mga na produkto. correct. Hindi na nangyayari yun. Lalo na yung mga isda. Oo. Kasi yung mga isda mabilis masira. Oo. Kung wala tayong enough facilities para i-store yung mga... Kasi pag nahuli mo naman yan, hindi mo naman agad yan ibebenta sa merkado Oo. Iipunin mo pa yan sa barko o sa bangka bago mo dalhin sa port Alam mo Kung walang ba, facilities, sira yan. Coffee, merong 11 bagong cold storage facilities na pinagawa ang ating Pangulo para lang sa mga fish ports. Wow, ayos yan ha. Iba Oo. pa yung sa magsasaka. Iba ha? pa yung sa magsasaka. Ang dami Sa mga fish ports pa lang. Fish So, ports pala. so doon tayo doon sa may pinuntahan natin noong nakaraang linggo. Ito malaking tulong rin to sa mga magsasaka natin. Doon sa Pangasinan, yung Paitan Dam. Sa Santa Maria. Oo. Ah. Yan, nabanggit nga doon nung project engineer ba yun na kapag natapos yung dam na yun, hindi lang magsasaka ng Pangasinan ang makikinabang. May kinabang din yung magsasaka ng Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at yung mga kalapit na probinsya. Oo. Lower Agdo River Irrigation Systems dyan Oo. sa Paitan. Kasi yun ang problema ng mga magsasaka Paano kung tag-init? Di ba? Wala kang supply ng tubig. Paano yung mga tanim mo? So again, babalik tayo doon. Walang kikitain yung magsasaka kapag walang maayos na supply ng tubig. Oo. Ito, napakarami ng Tsaka yung productivity mas mababa Correct. kasi kulang nga sa tubig. Mm. Ano? Etong project na to ni PBBM, 12,000 hectares ang mabibigyan ng tubig, ang patubig. Equivalent to almost 12,000 din na farmers, Mm. no? And ang number of irrigators o yung mga association, no, na papalooban ng itong proyekto to ay umaabot na sa 56 associations Ang dami, or ah. irrigators. Kaya napakalaking bagay talaga to, no? Especially sa parte ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, kung saan yun mga farmers dyan ang magbe-benefit. Pero dito makikita mo, napakatalino talaga ni BBM. Hindi lang natin napansin. Ako ngayon ko lang napansin kasi tingnan mo Sabi mo, last week napansin mo. Nagbigay siya ng nagbigay siya ng RPS sa mga magsasaka. Oo. Nagbigay siya ng mga harvester, ng mga truck, mga delivery truck. Correct. Farm to market road, ng mga cold storage. Mm. 'Di ba? Nagbigay siya para maging maganda yung ani. Kung walang tubig, wala rin. Correct. 'Di ba? Kung walang irigasyon, Mm-mm. kaya yung Paitan Dam na yan, pinapamadali ni PBBM yan. Para lahat ng plano niya ay gagana. Kasi diyan magsisimula yung pagtubo ng pananim. Ka-BBM, kailan ba matatapos yan? Ang sabi, tatapusin daw bago matapos yung termino niya. 24/7 na yung trabaho ng mga manggagawa doon Walang Pinpunta pahinga, natin. walang pahinga. Pero isa lang yan sa mga dam ata na Yes, pinagagawa yes, ng yes, Pangulo. yes. Marami pa siyang ibang dam na pinagagawa dahil alam ng Pangulo na ang irrigation ay napaka-importante sa ating mga magsasaka. Again, no, yung kanina sinasabi natin sa una nating portion, yung tungkol sa RPS, ang purpose din is mapababa yung production cost, tumaas ang kita ng mga magsasaka. Etong mga dam na to, itong patubig na to, another example yan na mapapababa na naman ang production ng cost ng mga magsasaka, tataas ang kanilang productivity, lalaki ang kanilang income. Bakit? Kasi nga libre na halos ibibigay ang Correct. Minimal cost patubig lang. na yan. Kasi kung magbabayad ka magrerenta ka ng mga pumps, di ba? Para Oo. magkaroon ng patubig Gases ka sa ng inyo. Malaking gastos gasolina yan. o ng diesel. Yan yung nakaugalian, yung mga yung nakasanayan na. Oo. Yung arkila ka ng pump para irrigation sa palay mo. Pero pag natapos yung Paitan Dam, lahat nung At palayan yung iba dyan, pang mga dam na Oo. ginagawa na pag sa natapos kasalukuyan. yung mga dam ni PBBM, yan, magiging masagana talaga ang buhay ng mga magsasaka. Kaya na nila magbigay ng murang bigas. Yan. Itong murang bigas na to, talagang viral to. Ito nga sinabi ko, may nakapila pa dyan, nakamaisog, pangatlo sa pila.
bibili ng 20 pesos Dilis ng na bibili. bigas. Oo. Di ba napuntahan niyo sa Bacoor, Sa Bacoor, Cavite? sa Bacoor. Anong feeling niyo, nakita niyo nakapila yung yung mga kababayan natin para makabili ng murang bigas sa PBBM? Malaking bagay ito kasi 20 pesos. 20 Oo. pesos, imagine mo noon, nung panahon ni Digong, 60 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, merong 20 pesos. Yung priority sector, senior citizen, PWD, Pantawid Pamilyang Pilipino programs, at yung mga solo parents, sila lang yung priority nitong 20 pesos per kilo ng bigas. Pero, kung hindi ka pasok doon sa priority sectors, pwede kang bumibili ng commercial rice, regular rice, napakamura na. 30 plus. Halagang 29 pesos, Oh, pinakamura ngayon, 27. 29. Oh. Kabibiyan, para sa akin, ito ay magiging isa sa mga legasiya ng ating Pangulo. Oo. No? Game changer to. Oo. Gaya nga na sinabi ni Senator Panfilo Lacson recently lang, sabi niya, sa lahat ng mga nakaraang Pangulo, ito lang ang Pangulo na nagbigay talaga ng importansya, na ginagawa talaga ng lahat ng pwede niyang gawin para lang matulungan ang ating mga magsasaka, Oo. para matutukan ang agrikultura na pinabayaan ng ilang dekada ng mga nakaraang administrasyon. Oh, tama. I-raise ko na lang din kasi may mga nagme-message din sa atin at mga kasamahan natin dito, no. May mga middleman din naman na sinasamantala yung sitwasyon, yung binibili yung palay sa murang halaga. So, ang ating panawagan dyan, once na may mga ganyang senaryo sa lugar ninyo, i-report nyo sa pinakamalapit na NFA office, di ba? Para ma-check bakit ganyan. Kasi may mga nagre-reklamo, binibili ng 9 pesos, 10 pesos per kilo ng palay. Malaking lugi yan sa mga maliliit na magsasaka. So, maganda i-report nyo agad yan. Oh. So, inuulit ko mga kababayan, mga ka-BBM. Yung 20 pesos per kilo ng bigas ni PBBM, sa mga available na yan sa mga kadiwa nationwide. Yan. Etong kadiwa na to, nagkala na to, kung hindi ako nagkakamali, bawat lugar dito sa ating, bawat syudad, meron ng kadiwa. Gaya sa Taguig, diyan sa Las Piñas, diyan sa Pasay, meron na yung mga yan. Alamin nyo na lang sa website nila, sa Facebook page nila, kung saan yung location ng mga murang bigas diyan sa lugar ninyo. At gaya ng mga ginawa sa Bacoor, no? Public market, no? Sa mismong palengke Hindi nagbebenta. kadiwa yun. Hindi kadiwa yun. May ganun na pala. Sa mga susunod na buwan, oo. magkakaroon na rin ng mga 20 pesos na bigas sa mga palengke. Ang galing No? Oo. Sa Visayas, sa Mindanao. No? Sisimulan na rin po yan. Dahil ang purpose ng Pangulo ay maraming makinabang, no? Dito sa proyekto na to. So 101 na pala ang Outlets. lokasyon ang outlet ng 20 pesos per kilo ng bigas ni PBBM. Mostly sa kadiwa, pero gaya ng sabi ni Yayam, meron na rin, magkakaroon na rin sa mga palengke. Meron din i-mention ko lang din kasi yung alam niyo yung PBBM rice, kasi recently nagkaroon ng pilot implementation diyan sa Camiguin. Ito yung tinatawag na para sa bayan bigas na mura. So PBBM. subsidized din po ito ng gobyerno, Ah. PBBM rice, na aabot na lang ang presyo ng bigas sa 27.80 per kilo. Ibig sabihin, kung di ka man qualified bumili ng 20 pesos, Doon ka sa 27. doon ka sa 27, na dating 60, 50 pesos. 60 no? Ngayon, pesos. 27 pesos na lang. Hindi, yung 27 ngayon, sa presyohan ngayon, 45 yun na regular. See? Kasi subsidized ng gobyerno. Kaya maganda. Nagkaroon na yan ng pilot implementation, no, diyan sa Camiguin. Nakita natin nung isang araw. Oo. Gusto ko din banggitin na bukod sa talagang tumaas ang production ng ating palay dito sa Pilipinas, at gaya na nga sinabi natin noong nakaraan, magiging banner year itong 2025 sa pinakamaraming production ng palay sa kasaysayan ng Pilipinas. So, kaya nagagawa ng pamahalaan na 20 pesos lang ang halaga ng bigas ay dahil sa sinasubsidize niya yung portion ng cost ng bigas. Kung binibili ng pamahalaan yan at 30 to 33 pesos, no? At binibenta ng 20 pesos, ibig sabihin subsidize siya ng 10 to 13 pesos. Ngayon, ang sabi naman dyan ng mga Gilis, bakit puro subsidize na lang ang gobyerno ni PBBM? Bakit dati wala nang subsidize? Kasi nga ninanakaw. Diba? Dapat na magpasalamat pa sila. Oo. Pera ng gobyerno napupunta rin sa taong bayan. Oo. Hindi lang yun. Bukod sa meron ka ng mga ayuda like AKAP, IX, Tupad, meron ka pang ganito ka babang halaga ng bigas. Ayaw mo pa ba nun? Oo. At hindi lang yan Hindi lang yung mga RPS na yan, hindi lang yung mga paitan dam na yan, kahit anong dam na yan. Hindi lang 20 pesos per kilo ng bigas ang mga nagawa ni PBBM sa agrikultura. Pinakamahalaga dyan, yung utang ng magsasaka. Ay, nako. Binayaran niya. Ah. Ilang bilyon ba yun? Nakalimutan ko, ilang bilyon. 57 billion, Isipin tumataginting mo na 57 billion binura ng ating Pangulo. Hindi na Isipin. babayaran ng mahigit 600,000 na magsasaka. Dami, 600,000. Imagine mo, Yes, ang total 600,000. yan. Total lahat yan, Sus, 600,000. ang laking pera pala, 60 billion. Naku, Isipin nila, malaking kawalan sa gobyerno yan. Hindi yan kawalan.
Kasi para din sa mga magsasaka yan. Oo. Ang mga magsasaka, pag tinanggalan mo ng utang yan, mas Nakakapagtrabaho. mamomotivate pa yan na magtanim, magtrabaho. Sino makikinabang dyan? Tayo din. Tayo pinapakain ng mga magsasaka eh. Pag yung sa iba yan, nako, baka naibulsa na yan, mga kabibig. Mga kabibim, importante to basahin ko lang Sige. tungkol doon sa 20 pesos na bigas. No? Ang target na programa na ito ay 14 million Filipinos hanggang September 2025 ang magbenepisyo. Tapos ang long-term goal nito ay 60 million beneficiaries hanggang 2028 ang makinabang. Half of our population. Oo. Tapos 1,500 outlets nationwide by end of President Marcos' term. So, from 101 Napakarami. ito, aabutin ng 1,500 yan bago matapos ang Tanong dyan, Pangulo. may sapat ba na stock ang NFA? Syempre, yes na yes. Yan ang sagot natin dyan. Sapat po ang supply ng NFA. Sila din nagtitiyak dyan. And even the President, siya mismo nagsasabi na masusustain namin ito. Panoorin nyo ako, isustain yan hanggang 2028. Masusustain po yan. Dahil may 409,000 metric tons po ng meal dry. So equivalent po yan ng 1.19 million bags ang napoproduce po ng NFA. 1.4 million bags ay nagawa na po o milled na. Hindi na palay. At yung iba pa ay pinoproseso pa. So wag Okay. kayong mangamba na magkukulang po ng supply ng bigas mula sa NFA. So, ang sabi ng isang basher, sabi, masusustain ba ni PBBM yung bigas na yan? Yung mga magsasaka, nagbebenta na ng lupa para maging subdivision. Ang sagot po dyan ni PBBM, yung lupa na sinasaka nila, binigay na sa kanila. Correct. Hindi na babayaran. Binigyan na sila ng titulo para hindi na nila ibenta yung lupa nga naman nila. Correct. Ba? Kasi mas ganado na sila eh. Oo. Kasi noon nga nagsasaka ka lang di ba? Hindi mo lote, nagsasaka ka lang nagtatrabaho ka. Ano pa ngayon? Mas gaganahan ka na kasi alam mo lote mo na yan. Lahat ng kikitain solo mo na. By the way, yung binigay na lupa, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi pwedeng ibenta ng mga magsasaka Correct. sa loob ng 10 taon. Kasi ba't mo ka naman ibibenta, Oo, di ba? di ba? Isipin mo kung magsasaka ngayon, magsasaka ka, wala ka ng problema eh. Oo. Wala ka ng utang. Hmm. May sarili ka ng lupa. May mga gamit ka na pang harvest. Na pwede mong gamitin. Hindi ka na magiging istorbo sa daan kapag nagbilad ka ng palay dahil meron ng RPS. Di ba? Magtatanim ka na lang. May mga binhi pa na binibigay, may mga abono pa. May patubig ka pang libre. May patubig. Oh. Ano pang ano All pang in. hahanapin mo? So ibig sabihin, sa panahon ni PBBM, siguradong pataas ang income ng ating mga magsasaka. Lahat yan inakaplano. Lahat yan ay geared towards food security. Correct. Diba? Sapat na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino para ma-minimize natin yung pag-angkat ng produkto mula sa iba't ibang bansa. Sabi nga nila nagpaliris na. Kaya at saka Kakopi, nagpatayo nga ng irigasyon kaso mahal naman ang kuryente. Kaya nagpatayo si PBBM nito, 82 solar power pump. Na irigasyon project yan matapos at ginagamit niya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Etong irrigation pump na to solar. Hindi So ibig kailangan sabihin ng hindi na kuryente. gagastos ng kuryente Wala o na kaya talaga. ng diesel o gas, gasolina. Wala na talaga. Pagtatanim na lang talaga yung mga magsasaka. Ganyan sila ka-spoiled kay PBBM. Very strategic yung move dyan ng presidente. Diba? No? I-maximize natin yung ating resources. Sikat ng araw, di ba? I-maximize natin yan. Di ba? Galing. Diyan ka talaga mag-iisip Kaya hindi nakakapagtaka sa panahon ni PBBM hanggang siya matapos. Talagang ang agrikultura o agriculture sector ay talagang aangat. At mararamdaman ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga pamilya ang diferensya. Ang serbisyong ramdam na binibigay ng Talagang ating ramdam. Pangulo. May nagsasabi nga pwede nang iwanan ni PBBM yung agri-sector kasi na-establish niya na. Yan din naman yung commitment ng presidente. Unang taon niya, di ba? Hinawakan niya yung Department of Agriculture kasi gusto niya matiyak na mapaganda talaga yung sektor ng pagsasaka. Ngayon, siguro naman nailatag na yung foundations, pwede nang kumalas si PBBM Tuloy-tuloy dyan. na yan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na kasi na-institutionalize na yung dapat gawin. Lahat na eh. Oo. Magtatanim ka na lang tayo. Siguro ang kailangan na lang iresolba pa ng gusto ng ating gobyerno yung tungkol sa bilihan ng palay ng bigas. Kasi Correct. meron pa rin mga sektor o meron pa rin mga magsasaka na from time to time ay nagrereklamo kung bakit ang baba ng bilihan. Pero kung ako po sa inyo, dapat magmiyembro po kayo ng isang kooperatiba para yung kooperatiba po makakatulong sa inyo pagdating sa presyohan ng bigas Correct. o ng palay. Ngayon, etong mga, hindi kasi natin talaga maitatanggi na meron talaga mga abusado ng mga negosyante na binabarat yung mga kababayan natin. So, mapapayo lang namin sa inyo, alamin ninyo sa lugar ninyo kung saan nyo pwedeng ibenta ng mataas yung palay ninyo na ang front ay gobyerno. Para hindi kayo dun sa mga
rice trader ng mga buhaya magbebenta kasi yung mga yan, bulsa lang talaga nila ang iniisip Kaya nila. malaking bagay yung consolidation ng mga magsasaka at sa pamamagitan ng kooperatiba kasi mas matibay, mas solid kung grupo kayo. Kasi kung mali ka lang na magsasaka, 1 hektarya lang sinasaka mo, Oo, magkano ilang sako ng bigas lang samantalahin naman ka yan talaga. Kasamantalahin ka ng middleman. Saka yung mga ano kasi, yung mga binigay na mga proyekto, katulad yung mga equipment, yung RPS, Rice Processing System, naka-ano yun naka-tie up sa mga association. Tama. Hindi naman pwedeng sa per individual na Ah, So magsasaka. access din, Oo, no? so kailangan para ma-access mo yung lahat ng serbisyo na yan o yan lang benepisyo na yan para sa Ah. magsasaka, mag-join ka. And even yung loan facilities, mga kooperatiba din yung Correct. na Doon din napaprioritize. ang pinapadaan, di ba? So, ang bilis talaga ng oras. Yung mga yung mga binanggit namin kanina mga ka-BBM, yan po yung trabaho ni President Bongbong Marcos sa loob ng 1 taon sa ating agrikultura. Ilan lang yun? Oo. Ilan lang yun sa Hindi pa napakarami? kumpleto yan Hindi pa kasi kumpleto. kulang na kulang yung oras namin 30 minutes. Kulang na kulang yan para sa talakayin lahat ng detalye doon sa agrikulturang project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi syempre alam nyo naman, 30 minutes lang tayo. Talaga sinusulit namin lahat ng importante dapat mabanggit namin sa inyo. Kasi ka-BBM, nung nag-uusap tayo, kung matatandaan yun, nag-uusap tayo tungkol sa pre-SONA na to, yung 3 episode pre-SONA na to. Ang gusto natin na malaman ng taong bayan na manonood sa atin, ano lang yung mga projects na talagang mararamdaman ng mga mahihirap. No? Kaya yung iba po na mga proyekto, hindi na namin isasama kasi bukod sa kulang ang aming oras, importante yung mga bagay na katulad ng pinag-usapan namin ngayon, yan ang malaman ng taong bayan. Oo. Napakaraming programa, yung mga dilis, hindi nyo lang nakikita yan, pero napakarami. Abangan nyo sa zona ng presidente, magugulat kayo sa napakarami pong accomplishments na ira-report ng ating presidente. Kaya nga siguro maingay ngayon yung mga haters, bashers at critics ng Pangulo dahil alam nila na magre-report ng napakagandang mga proyekto at accomplishment ang ating Pangulo pagdating sa Monday. Talagang yung re-report ni PBBM, hindi lang basta report hindi invento yun. Dahil nakita namin mismo sa dalawang mata namin, pinuntahan namin yung mga proyekto na babanggitin ni PBBM dun sa kanyang zona. Gaya ng mga ipinakita namin sa video namin na to ngayon, itong episode 1 namin ngayon, lahat po yan ay totoo at hindi po yan haka-haka na gaya ng sinasabi ng iba na invento lang daw yung mga project ni PBBM. Bukas, Sabado, marami na naman po mga special projects po na nagbibigay ng benepisyo sa mga mamamayan. Kaya make sure na nakatuto kayo. 6:00 po ng hapon, ina-upload namin yan sa Salamat PBBM Facebook page, yung mga major accomplishments ng ating presidente. Pag-usapan natin bukas, Sabado, yung patungkol naman po sa mga infrastructure projects ng administrasyon ni PBBM. Yam. Totoo yan. At tiyak, no? Itong mga sinasabi namin sa inyo, hindi po kami nagsasabi ng mga fake news dito. Ang sinasabi po namin, aktual na nangyayari o nangyari na, no? Oo. Sa mga proyekto ng ating Pangulo. Lagi po kaming may resibo Ay, sa aming mga ginagawa. ayan, so mga kababayan, mga kabibig, inuulit ko, ito po ang serbisyong ramdam na pre-SONA na ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Magandang gabi.